Matapos lamunin si Phantom sa kanyang anino, si Kurumi ay bumagsak sa pagod, ilan sa kanyang mga clone ang lumapit upang tulungan siya, nagtatanong kung tuluyan na bang natalo ang misteryosong espiritu. Sumagot si Kurumi na ang kanyang layunin ay ang patayin ang Spirit of Origin ng malakas at hindi sa kasalukuyan nitong estado na naging mahina dahil sa paghahati ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay tinanong ng isa sa mga clone ni Kurumi kung bakit ginawa iyon ni Phantom gayong alam niya na siya ay mas magiging mahina. Sa bridge ng Fraxinus, katatapos lang ni Shido ipaliwanag ang motibo at kamakailang aksyon ni Kurumi sa lahat, hindi makapaniwala ang grupo na nailigtas ni Kurumi ang buhay ni Shido ng 204 na beses, lalo na si Mana na nagdududa kung mapagkakatiwalaan si Kurumi, ngunit kinikilala rin niya na mas maliit ang posibilidad na nagsisinungaling sa kanya si Shido. Binanggit muli ni Mana ang pangalan na Mio Takamiya. Nagpapahiwatig na ang misteryosong taong ito ay maaaring may kaugnayan sa nakaraan niya at ni Shido. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang makatanda ng kahit anong nakaraan na makapagbibigay linaw sa pagkakakilanlan ni Mio. Iminungkahi ni Mukuro na gamitin ni Shido si Michael upang buksan ang kanyang mga selyadong alaala, dahil si Michael ay isang ganap na susi na maaaring magbukas ng anumang bagay. Kasunod ng mungkahi, ipinatawag ni Shido si Michael at ginawa itong bersyon na kasing laki ng kamay upang itutok sa kanyang sariling ulo. Dahil sa pagtatangka ay nawalan ng malay si Shido, na may maikling larawan ng isang espiritu na lumulutang sa ibabaw ng isang nawasak na lungsod na kumikislap sa kanyang isipan. Pagkagising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa medical bay na napapalibutan ng mga espiritu. Ang pagtatangka ay tila nabigo, habang si Shido naman ay parabang nararamdaman na may naalala siyang hindi niya maalala pagkagising. Iminungkahi ni Mana na sa kanya sunod na subukan ang pamamaraan pero maingat itong tinanggihan ni Katori, dahil maaari rin itong gisingin ang mga alaala na pinagdusahan ni Mana habang bihag ito ng DEM. Samantala, sa punong tanggapan ng DEM ay natuklasan na rin ni Westcott ang paraan sa likod ng pakikialam ni Kurumi sa pamamagitan ng Beelzebub. Naintindihan ni Ellen kung paano napigilan ang kanilang mga plano hanggang sa kasalukuyan. Dahil ang mental time travel ni Kurumi ay nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa kanilang mga plano bago pa man ito mabuo, gayunpaman, nabanggit din ni Westcott na ang pagod ng pag-uulit ng parehong mga pangyayari sa isip ay mahirap ng matiis pagtagal, dahil dito ay plano niyang gamitin ang buong puwersang militar ng DEM, upang patayin si Shido sa punto na hindi na mababago ni Kurumi ang kinalabasan gaano man karaming beses niyang i-reset ang oras para baguhin ang kasaysayan. Nang dinala ng Nibble Cole ang bagong napugot na ulo ng isang clone ni Kurumi, si Westcott na alam na may nakikinig sa kanilang usapan ay tinukso ang worst spirit na gawin ang kanyang makakaya para pigilan sila. Kinabukasan, pumunta ang Kurumi na may takip sa mata sa bahay ng mga Itsuka upang ipaalam kina Shido at Katori ang mga plano ng DEM na patayin si Shido sa ika-20 ng Pebrero, na ginagawa niya ng walang pahintulot ng orihinal na Kurumi. Pinasalamatan ni Shido ang clone sa babala at hiniling sa clone na maghatid ng mensahe sa kanyang amo. Bagamat nagpapasalamat siya kay Kurumi sa pagliligtas sa kanya, sinabi niya na maayos na siya ngayon at balak pa ring isil ang Ryuko nito habang pabiro itong tinawag na aking honey. Natawa si Eyepatch Kurumi sa kahilingan at nagkomento kung gaano kaswerte ang kanyang orihinal. Pagkatapos ay nag-schedule si Katori ng isang emergency meeting sa Fraxinus upang maghanda para sa digmaan laban sa DEM. Habang nagaganap ang pulong ay nakipag-ugnayan sa kanila si Woodman para sabihin na lalahok din siya, bagamat mas marami sa kanila ang DEM, kapag nawala si Westcott ay tiyak na babagsak ang buong chain of command dahil sa kontrol nito sa kanyang kumpanya. Inihayag ni na Maria at Origami na mayroon din silang mga plano upang pigilan ang Nibble Cole at Bandersnatch. Gayunpaman, binalaan sila ni Nia na huwag ilantad ang kanilang mga plano sa publiko, dahil malalaman ng Beelzebub ang kanilang mga plano kung sasabihin pero hindi ito magagamit upang basahin ang isip o hulaan ang hinaharap. Sa kabila ng pagkilala sa punto ni Nia, kinuryente ni Maria si Nia gamit ang isang interface console dahil sa pagtukso sa kanya at pagtawag sa kanya ng Roboco. Sa taguan ni Kurumi, tinututukan ng pistol ng orihinal na Kurumi ang kanyang variant na may takip sa mata dahil sa mga aksyon nito ng walang pahintulot. Tinanggap ni Eyepatch Kurumi ang parusang kamatayan pero naglaan pa rin siya ng oras upang ihatid ang mensahe ni Shido. Alam niyang narinig na ni Kurumi ang mensahe mula sa isa pang clone, kaya naman inedit niya ang mensahe upang maging mas nakakahiya para sa orihinal. Nagpaputok ng babala si Kurumi na halos tumama, nagulat si Eyepatch Kurumi na siya ay pinaligtas, ngunit nilinaw ng orihinal na Kurumi na hindi siya ganon katanga para bawasan ang kanyang sariling puwersa bago ang isang malaking labanan. Samantala,
pumunta sina Origami at Mana sa base ng AST upang bigyan ng babala ang kanilang dating mga kasamahan tungkol sa posibilidad na ipadala sila ng DEM sa huling labanan. Inihayag din nila ang pagkakaroon ng Ratatosker at kung paano ang pagiging masama ng mga espiritu ay maling propaganda lamang na ipinapakalat ng DEM. Isinaalang-alang ni Ryuko ang payo ni Origami, pero sa huli ay nagdesisyon itong tumanggi dahil ang pagsuway sa deployment ay magre-resulta sa kanilang pagiging court-martialed. Naintindihan ito ni Origami at humiling na manatili man lang sila sa likod upang hindi niya sila kailanganin na patayin. Ikinagalit ni Ryuko ang pang-iinsulto na ito, ngunit ang AST Wizard ay mabilis na napatahimik ng isang warning shot mula sa Metatron ni Origami. Sa ibang lugar, si Kurumi ay nakatayo sa isang rooftop, paulit-ulit na pinapaputok ang ikawalong bala na het upang lumikha ng mas maraming clone bilang paghahanda sa huling labanan. Gumagawa ng onigiri sina Mukuro at Toka bilang paghahanda sa huling laban nang pumasok sina Yoshino at Natsumi sa silid. Sa kabila ng unang pag-aalinlangan ni Natsumi, nahikayat siya ni Yoshino na tumulong sa pagluluto. Samantala, naglalaro ang ibang mga spirit ng Shiritori kung saan ang tema ay mga inosenteng salita na parang malibog ang tunog. Pinagtawanan nila si Kaguya para sa kanyang mga inosenteng sagot tulad ng Machu Picchu na katunog daw ng halik. Pagkatapos ay binago ni Nia ang paksa sa kanilang mga paboritong sandali kay Shido, na naging dahilan upang balikan nilang 4 ang mga oras na niligtas sila ni Shido. Nakatanggap ang grupo ng mga tawag sa telepono mula sa naglulutong grupo na humihingi ng tulong. Nagreklamo si Miko dahil tanging siya lang ang nakatanggap ng text message mula kay Natsumi. Sa loob ng Fraxines, inaayos ni Katori ang kanilang mga puwersa para sa mahalagang laban. Binigyan siya ni Shido ng inumin upang makapagpahinga sandali. Pagkatapos nun ay inilarawan niya ang iba't ibang panig sa paparating na labanan, na may phantom na posibleng maging wildcard dahil hindi pa rin nila alam ang motibo ng misteryosong espiritu. Bilang tugon, sinabi ni Rain na ang mga motibo ni Phantom ay maaaring maging kagulat-gulat na pangbata. Dumating si Toka at ang iba pa sa Fraxines at nagsimulang ipamahagi ang onigiri na ginawa nila. Gayunpaman, upang magsikap silang malampasan ang paparating na hirap, gumawa sila ng partikular na onigiri para sa bawat tao na may mga sangkap na hindi nila gusto. Nang oras na para ibigay ang kay Shido ay tumanggi si Toka na ipaliwanag kung anong sangkap ang idinagdag nila, dahil dito ay nagreklamo si Shido at parang ayaw itong kainin. Pagsapit ng gabi, napilitan si Toka na lumabas dahil ginagapang siya ni Miko sa kanyang kama. Sinabi niya ito kay Shido na nahihirapang matulog dahil sa nalalapit na laban. Inamin ni Shido na hindi siya sigurado kung ang kanyang tulong ay magbibigay ng kaligtasan kay Kurumi, dahil ang kanyang layunin na isil ang kapangyarihan nito ay nangangahulugan na isasakripisyo ang mga pagtatangka ni Kurumi na iligtas ang kanyang matalik na kaibigan, upang matulungan siyang makapagpahinga. Pinahintulutan siya ni Toka na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Inamin din ni Toka na nakakaramdam din siya ng pagkakasala, nakaramdam ng sakit ng puso nang marinig ang pagkamatay ni Shido nang walang pangingialam ni Kurumi. At inisip na mas mainam sana kung hindi na lang sila nagkita para hindi na nito nararanasan ang kasalukuyang mga hirap. Gayunpaman, malumanay na ipinaliwanag ni Shido kay Toka na wala siyang pagsisisi at gagawin niya ang parehong desisyon kahit na bumalik siya sa oras na dala ang kanyang mga alaala, dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng mga espiritu na bahagi ng kanyang buhay. Kinabukasan, binati ni Tonomachi ang 3 marites patungo sa paaralan, habang nakikipagkwentuhan kung paano kahinahinala na sabay-sabay umabsent sina Shido, Kurumi at Toka. Nakita ni Tonomachi ang isang lumilipad na airship sa kalangitan at sinabi niya ito sa 3. Hindi naniwala ang 3 marites at inisip lang na nababaliw na siya. Biglang tumunog ang alarma ng spacequake kaya napilitan na ang 4 na lumikas sa kalangitan ng Tengu City. Nagbigay ng talumpati si Katori upang itaas ang moral ng kanilang mga tropa, na nagtapos sa kanyang pag-asang matulungan nilang iligtas ang kanyang mahal na nakatatandang kapatid, dahil ang 6 na barko ng Ratatosker ay mas kaunti kaysa sa 30 barko ng DEM, hiniling ni Katori na makibahagi ang mga espiritu sa labanan upang madagdagan ang kanilang tsansa na manalo. Dahil sa pagjam ni Nia sa kakayahan ng Beelzebub na makapaghanap, nagawang masabi ng grupo ang kanilang mga nakatagong plano sa isa't isa. Inanunsyo ni Origami at Mana na ang mga unit ng Bandersnatch ng DEM ay na-program gamit ang aktibidad ng utak ni Artemisia Ashcroft. Naalala nila ito bilang isang wizard na naghihinala sa mga layunin ng DEM kaya malamang na na-brainwash ito. Naisip nila na kung mahuhuli nila si Artemisia ay maaaring suriin ni Maria ang brainwaves nito upang i-disable ang mga drone ng Bandersnatch. Samantala,
Naniniwala rin si Maria na si Shido ang susi sa pag-neutralize ng Nibel Coal Army, ngunit nangangahulugan iyon na kailangan siyang ipadala sa frontline. Sumang-ayon si Shido sa desisyon sa kabila ng paunang pag-aalinlangan ni Katori dahil ang kanyang buhay ay pinupuntirya din ng mga kalaban. Sa loob ng flagship ng DEM, inihayag ni Westcott na alam niya na ang layunin ng Ratatosker ay puntiryahin siya o si Ellen, dahil sila ang mga pangunahing tao sa hierarchy ng pamunuan ng DEM. Sa kabila ng kahilingan ni Ellen na lumikas siya sa isang ligtas na lokasyon, sumagot lamang si Westcott na hindi niya maaaring hayaan si Ellen na mag-isang isugal ang kanyang buhay kung parehong sila ang nagsimula ng misyong ito na makapaghatid ng isang revolusyon sa mundong ito. Naghanda ang DEM na ipadala ang kanilang mga unit ng Bandersnatch laban sa Fraxinus. Gayunpaman, ang unang ipinadala ay nawasak ng mga klon ni Kurumi, na nangungutya sa linya ng komunikasyon na darating na siya upang tugisin sila. Nang hihiling na ang kapitan ng DEM ng mga reinforcement mula sa ibang mga barko, sila ay inatake ng mga magical cannon na itinayo sa lupa. Sa kabila ng pagkabigo na ito, tumawa lang si Westcott dahil tiwala siya na ang hindi mapantayang lakas ng DEM ay mananaig pa rin sa huli. Matapos magkomento ni Katori sa tagumpay ng Ratatosker sa pag-armas ng mga gusali sa Tengu City, ang mga spirit ay ipinadala na sa lugar ng digmaan, habang ang lahat ay kumakalat upang gawin ang kanilang mga tungkulin. What a thrilling battle! What a thrilling... I've had this creeping feeling lately. Don't you... Nanatili si Miko at Natsumi upang palakasin ang lahat sa pamamagitan ng march. Dumating din sina Ryuko at ang AST squad sa pagsisimula ng digmaan, at lalong naging magulo nang sinadyang gamitin sila ng DEM wizard na si Irene Fox bilang pain sa mga spirit. Pero buti na lang ay niligtas sila ni Mokuro. Dito na nakumbinsi si Ryuko na tama ang babala ni Origami at sinabi sa kanyang team na maghanda para sa paglipat ng panig. Sa ibang bahagi ng lugar ng digmaan, hinarap ni Origami si Artemisia na tumangging makinig sa kanyang mungkahi na ito ay binrainwash lang ng DEM dahil isa siyang spirit. Sa kabila ng pagtataksil kay Artemisia ng AST team na inaasahan nitong magiging katulong sa laban, nagawa pa rin nitong salagin ang mga atake ni Origami at masugatan ito sa tagiliran. Gayunpaman ito ay nagsilbing pangalawang paggambala para makalusot si Mokuro at buksan ang mga alaala ni Artemisia gamit ang Michael. Sa isang hiwalay na airship ng Ratatosker, nakita ni Woodman mula sa monitor na ipinadala si Ellen sa frontlines, dahil alam niyang siya lang ang available na may kakayahang humarang dito. Tumayo siya at naghanda na gamitin muli ang kanyang CR unit. Umamin ang kanyang assistant na si Karen na mahal niya ito at biro na iminungkahi na dapat siguro silang tumakas mula sa labanan at magsimula ng isang pamilya sa ibang lugar. Magalang na tinanggihan ni Woodman si Karen at pinuri ang pagpapatawa nito bago umalis patungo sa lugar ng digmaan, gamit ang kanyang gininto ang CR unit na nagpanumbalik ng kanyang kabataan sa kanyang kalakasan. Kaswal na binati ni Woodman si Ellen at tinanong kung nasiyahan ba ito sa titulong pagiging pinakamalakas na wizard nang wala siya. Nawala ang composure ni Ellen dahil sa presensya ni Woodman at galit na sumugod. Samantala, isang grupo ng Nibel Coal ang ipinadala para patayin ang mga Ratatosker wizard na nagbabantay sa mga sandata na nakakabit sa ground level. Inabala ng matagal nito kasama si Nakaguya at Yuzuru ang hukbo ng Nibel Coal upang makapag-retreat ang mga wizard. Pagkatapos ay ipinakilala nila si Shido bilang kalaban ng Nibel Coal. Hindi makapaniwala ang Nibel Coal na sinadya silang puntahan ng kanilang target. Ngunit sinimulan ni Shido ang lihim na plano ni Maria, dahil nagmula sa kapangyarihan ni Nia ang mga Nibel Coal. Ang damdamin ni Nia para kay Shido ang mananaig sa halip na ang personal na damdamin ng Nibel Coal kung magagawa itong maisil ni Shido. Dahil dito ang mga pagpapakita ng pagmamahal o kahit natahasang paghalik ay maaaring magpabalik sa Nibel Coal sa mga piraso ng papel bago maglaho. Habang hinahabol ang mga Nibel Coal na tumatakas, muling nakipagkita si Shido sa orihinal na Kurumi, na gusto pa ring sipsipin ang Ryuko ni Shido upang mabago ang kasaysayan at maiwasan ang kapanganakan ng mga spirit. Habang sabay nilang hinaharap ang mga nakapaligid na Nibel Coal, iginiit ni Shido na walang garantiya si Kurumi na magtatagumpay ang pagbabago ng kasaysayan, na pinabulaanan naman ni Kurumi na ayaw niyang marinig ang mga salitang iyon mula sa isang taong nagbago na ng kasaysayan para sa mas maganda. Gayunpaman, ayaw yun mangyari ni Shido dahil ang pagbabago ng nakaraan sa ganitong paraan ay magbabago ng mga bagay kaya hindi niya makikilala si Kurumi. Iminungkahi niya na harapin niya ang Spirit of Origin sa halip na si Kurumi. Isil ito upang muling isulat ang kasaysayan at tiyakin ang isang masayang hinaharap para sa lahat.
Ikinagalit ng isa sa mga Nibble Cole ang hindi pagpansin sa kanya at sumugod habang may suot na paper armor. Nang malapit na siyang magdulot ng isang nakamamatay na atake kay Kurumi, biglang humarang ang Kurumi clone na may takip sa mata para iligtas ang kanyang master. Nagawang matanggal ni Kurumi ang armor ng Nibble Cole gamit ang dalet kaya naisil ito ni Shido ng halik. Nang mag-iwan na ang namamatay na clone ng kanyang huling mga salita, sinabi niya sa kanyang orihinal na mas maging tapat sa kanyang damdamin. Sa wakas ay sumuko na si Kurumi. Inamin na nito na nanalo si Shido sa kanilang pustahan at sinabi na handa na niyang ipasil ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng digmaan. Gayunpaman bago pa makapagdiwang si Shido, biglang namilipit sa sakit si Kurumi nang may misteryosong tao na pilit lumabas mula sa dibdib nito. Sa isang flashback, pauwi na si Shinji Takamiya nang biglang magkaroon ng napakalaking spacequake sa harap niya. Pagkagising niya mula sa impact, nakita niya ang isang misteryosong babae na lumulutang sa kalangitan. Hindi sigurado si Shinji kung ano ang gagawin kaya dinala na lang niya ang babae sa kanyang bahay, na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan nang pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na si Mana sa silid. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon ay bumahing ang babae, siguro ay nilalamig ito dahil jacket lamang ni Shinji ang suot, bibigyan na sana ito ni Mana ng kanyang mga damit. Ngunit biglang ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan para agad na lumikha ng kopya ng uniforme sa eskwelahan ni Mana. Kinabukasan, tumaas ng husto ang katalinuhan ng babae mula sa pagkonsumo ng iba't ibang uri ng media. Tumalino ito mula sa lebel ng pagsasalita na parang sanggol hanggang sa kaya na nitong makipag-usap ng magalang. Gayunpaman, nang tanungin tungkol sa kanyang pinagmulan, sumakit ang ulo nito at sinabing wala siyang maalala ng malinaw bukod sa nakatayo siya sa isang sirang lugar sa harap ng tatlong tao. Dahil wala pa rin itong pangalan, binigyan ito ni Shinji ng pangalang Mio, mula sa salitang ika-30 kung kailan niya ito nakilala. Ang mabigyan ng pangalan ay nagdulot kay Mio ng luha ng kagalakan, lalo pang lumalim ang samahan ni Shinji at Mio. Dito nga ay kasama pa ni Shinji si Mio nang manalo siya ng isang teddy bear plushie sa isang crane game. Matapos ang sandaling iyon ay narinig ni Mio si Shinji na nagpa-practice sa salamin na yayain siya sa isang date. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang date ay agad na pumayag si Mio. Matapos makipag-usap kay Mana para sa paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng date, pareho silang namula sa mga implikasyon. Tinawagan ni Mana ang kanyang matalik na kaibigan na si Haruko Homura para tumulong sa paghahanda ng damit para kay Mio sa kanyang date. Sa huli ay nagpasya sila sa isang one-piece dress na may sun hat, na labis na ikinamangha ni Shinji nang makita niya ito. Ang plano ni Shinji sa kanilang date ay pumunta sa tabing dagat para maglakad-lakad. Labis na in-enjoy ni Mio ang magandang tanawin sa kauna-unahang pagkakataon. Maghahalikan sana sila pero hindi natuloy dahil biglang nabahing si Mio. Habang pabalik sa bahay, napansin ni Mio ang mga misteryosong lalaki na sumusunod sa kanila kaya pinilit na niya si Shinji na magmadali. Nang makorner ay binuhat na ni Mio si Shinji pero nagawa pa rin itong masugatan sa kamay ng isa sa mga humahabol. Matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang sugat, nagpa siya si Mio na harapin ang isyo ng mag-isa. Ngunit tumanggi si Shinji na payagan siyang gawin ito sa kadahilanang sila ay pamilya na. Nang magpatuloy na sila ay nakasalubong nila ang mas batang Woodman, na pagkatapos makumpirma na masaya si Mio ay sinabihan silang tumakas. Gayunpaman, sa huli ay naabutan pa rin sila ni na Westcott at ng mga tauhan nito. Ibinunyag ni Westcott na kinidnap niya si Mana at pakakawalan lang niya ito kapalit ni Mio. Handa si Mio na sumuko. Ngunit tumanggi si Shinji na magtiwala kay Westcott at sinubukan na tumakas kasama si Mio. Binaril ni Westcott si Shinji at sinabi na hindi siya nagsisinungaling. Sa labis na pagkagulat sa nangyari, nakagawa si Mio ng isang spacequake na dulot ng labis na kalungkutan na sumira sa kanyang paligid. Pero nakatakas si Westcott salamat sa isang teleportation spell. Habang nakaupo sa gitna ng nawasak na paligid, nagpa siya si Mio na ilagay ang walang buhay na katawan ni Shinji sa kanyang sarili. Nangangako si Mio na muling lilikhain si Shinji at hindi na muling pakakawalan. Ayon kay Mio ay plano niyang buuin muli si Shinji sa kanyang sinapupunan at palakasin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, dahil hindi kayang tiisin ng katawan ng tao ang ganoong kalakas na kapangyarihan, binigyan na lang muna niya si Shinji ng kakayahan na unti-unting kumuha ng mas maraming kapangyarihan. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magpakalat ng mga binhi. Ipinamahagi ang kanyang mga kapangyarihan sa mga babae na magiging spirit upang mas maging akma ito sa paggamit ng tao. Sa kasalukuyan, si Kurumi ay lubhang sugatan matapos tuluyang lumabas si Mio Takamiya mula sa kanyang dibdib.
Matapos magpaputok ng huling bala ng Zafkill na tila hindi tumama, binalaan ni Kurumi si Shido na tumakbo bago bumagsak sa lupa, kasabay ng pagkawala ng kanyang astral dress at natitirang clones. Nagpasalamat si Mio kay Kurumi sa pagiging kaibigan niya hanggang sa huli at ipinikit ang mga mata nito bilang tanda ng respeto. Nang maramdaman ni Mio ang pagkalito ni Shido ay ibinalik niya ang mga alaala nito bilang Shinji Takamiya. Sa Fraxines, nagulat ang crew sa biglaang pagkamatay ni Kurumi. Gayunpaman, mas nababahala si Katori sa malaking pagkakahawig ni Mio kay Rain, bagamat gusto niyang ituring ang pagkakahawig bilang isang masamang biro. Napilitan si Katori na bigyan si Maria ng utos na pasukin ang console ni Rain dahil sa nakakakilabot na katahimikan ng analytic officer. Gayunpaman, tumayo lamang si Rain at nagpasalamat para sa lahat bago ipahayag ang kanyang pag-alis. Kinumpirma nito na siya at si Mio ay iisa bilang Phantom at ang Spirit of Origin. Sila ang dalawang bahagi ng iisang kabuuan na naghiwalay upang gampanan ang iba't ibang tungkulin, na siyang nagpadali sa pamamahagi ng mga sapphire crystal. Pagkatapos nun ay nag-teleport si Rain sa lokasyon ni Mio, nagsanib silang dalawa at naging iisang nilalang na nakasuot ng ethereal astral dress. Tuwang-tuwa si Mio sa kanilang muling pagsasanib, ngunit may pag-aalinlangan si Shido tungkol sa dami ng sakripisyo na ginawa para lang ibalik si Shinji Takamiya. Tinanong ni Mio kung meron pa ba siyang ibang magagawa kung hindi niya pwedeng patayin ang sarili at hindi niya kayang mabuhay nang wala si Shinji. Hindi nakasagot si Shido kaya nagpa siya si Mio na burahin na lang ang mga alaala nito bilang Shido kasama ang kanyang pagkakasala. Gayunpaman, bago pa niya magawa ito ay pinigilan na siya ni Natuka at ng Yamay Twins na nabigyan na ng kaalaman tungkol sa sitwasyon. Ipinadala ni Mio si Shido palayo sa labanan habang gagawin naman niya ang pagpatay sa iba pang mga spirit para mabawi ang mga sapphire crystal ng mga ito. Lumitaw si Shido sa isang shelter sa ilalim ng lupa para sa Raizen High School at bumagsak sa ibabaw ni Aiyama Buki, sa kabila ng kanilang pagtataka sa una at mga insulto kay Shido dahil sa paggawa nito ng pangmanyak na galawan. Nagpa siya ang trio at si Hiroto na tulungan si Shido na makaalis sa shelter sa pamamagitan ng pag-abala kay Tamae. Matapos nitong sabihin na si Natuka at Origami ay nasa labas pa rin, labis silang nagulat nang ginamit ni Shido ang oras na ito upang mag-concentrate sa pagtawag kay Michael at lumikha ng portal para makalabas. Sa labanan, ginamit ni Mio ang kanyang angel na si Ain Sulfur, upang ipatawag ang isang bulaklak na nagkakalat ng pollen na magpapabagsak sa hukbo ng Nibble Coal at Bandersnatch. Ang mapanirang saklaw nito ay kumalat sa fleet ng DEM at pinabagsak rin ang ilang mga AST wizard. Kahit pa nagtago na ang mga ito sa isang protective territory, inutusan ni Origami si Ryuko na magtago sa Fraxines, dahil may kagamitan ang barko na maaaring magpabuhay muli sa kanilang mga kasamahan. Samantala, umalis ang mga spirit upang tulungan si Shido, dahil parang ang lokasyon nito ang pinagmulan ng bagong banta na ito. Sa ibang lugar, sinasalag ni Woodman ang mga atake ni Ellen habang sinusubukan itong kausapin. Galit na galit si Ellen na tinraidor ni Woodman ang DEM at isinama pa ang kanyang kapatid na si Karen. Ipinagtapat ni Woodman na sumunod sa kanya si Karen sa sarili nitong kagustuhan at kaibigan pa rin ang turing niya sa kanilang dalawa ni Westcott, pero nang makita niya ang Spirit of Origin sa unang pagkakataon, naisip niya na hindi niya kayang gamitin ang isang inosenteng babae para sa kanilang mga layunin. Inihalin tulad pa niya ang kalupitan ng paggawa nito sa mga taong sumunog sa kanilang bayan. Ayaw nang makinig ni Ellen kaya pinakawalan nito ang kanyang Rangomiant, na bumangga naman sa gungner ni Woodman. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, hindi nagawang masira ni Natuka, Kaguya, at Yuzuru ang mga pangdepensang barrier ni Mio kahit na pinagsama-sama na nila ang kanilang mga ultimate attack. Lihim na lumapit si Mio sa likod ni Kaguya at sinaksak ito ng isang bahagi ng kanyang astral dress upang kunin ang sapphire fragment nito, na labis na ikinagulat ni Yuzuru. Habang nagmamadaling bumalik sa lugar ng digmaan si Shido, hinarang siya ni Westcott at hinamon sa isang laban para malaman kung sino sa kanila ang tunay na karapat-dapat na makakuha ng kapangyarihan ng mga spirit. Sa isang flashback, nagbalik tanaw si Westcott sa kanyang pagkabata, na ginugol sa isang nakatagong komunidad ng mga mage kasama sina Elliot, Ellen, at Karen. Kahit noon pa man ay alam na ni Westcott na iba siya sa lahat, nakakakuha siya ng kaligayahan sa pagkakita ng sakit at pagdurusa ng iba, tulad ng pumanaw ang kanyang ina, dahil natatakot siyang itakwil ng kanyang komunidad, pinilit niyang itago ang kanyang madilim na bahagi, ngunit nang masunog ang kanilang bayan ng mga taong natatakot sa kanilang mahika, ngumiti si Westcott nang maunawaan niyang malaya na siyang ipamuhay ang kanyang baluktot na kaligayahan. Sa panlabas,
kinumbinsi niya ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya sa paglikha ng isang mundo na para sa mga mage lamang, bilang paghihiganti sa mundo sa pagsira ng kanilang mga pamilya at bayan. Ngunit sa loob, lihim niyang pinasalamatan ang mga nagkasala sa kanila dahil binigyan siya nito ng dahilan upang isakatuparan ang kanyang mga ambisyon sa pamamagitan ng pagiging biktima. Sa paglipas ng mga taon, inampon si Westcott ng isang mayamang mag-asawa na kalaunan ay namatay sa isang aksidente. Gamit ang bagong nakuhang yaman, inilaan ni Westcott at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang oras sa pag-aaral ng mga lihim ng mahika. Ang bunga ng kanilang pananaliksik ay ang Spirit Formula, isang ritual na magtitipon ng mana ng mundo sa isang punto upang lumikha ng bagong nilalang na tinatawag na Spirit. Ang kapanganakan ng Spirit ay babalot sa planeta at lilikha ng neighboring world, isang mundong katabi ng tunay na mundo na inaasahan ng grupo ni Westcott na kalaunan ay magagamit para muling isulat ang kasalukuyang mundo. Matapos makaligtas sa malaking spacequake na sanhi ng kapanganakan ng Spirit sa pamamagitan ng isang agimat na pamprotekta, namangha sila sa kadakilaan ng bagong silang na Spirit. Sa kasalukuyan, napansin ni Westcott ang galit na tingin ni Shido at nahulaan niya na nabalik na ang mga alaala nito bilang si Shinji Takamiya. Bagaman labis na natuwa sa pagdating ni Deus sa labanan, umamin si Westcott na hindi pa sapat ang kanyang lakas para harapin ang Primordial Spirit kaya balak niyang patayin si Shido upang angkinin ang kanyang Ryuko. Nasusuklam sa malupit na intensyon ni Westcott, gumanti si Shido sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapatawag kina Sandalphon, Zadkiel, Raphael, at Metatron. Sa ibang lugar, nagtagumpay si Woodman sa pagtalo kay Ellen, ngunit sa kabila ng kahilingan ng DEM Wizard na siya ay patayin, sinira lamang ni Woodman ang realizer nito at pinatulog ito. Sa kasamaang palad, naubos ang buhay ni Woodman dahil sa paggamit ng Woden. Bago mamatay ay nagpasya si Woodman na iwan ang natitira kay Shido habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ni Mio sa huling pagkakataon. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, galit na sinugod ni Yuzuru si Mio pero nasaksak lang din siya nito gamit ang Astral Dress at kinuha ang kanyang Saphira Fragment. Nagsimulang paulanan ni Mio si Toka ng malalakas na atake. Pero bago pa ito mapatay ni Mio ay hinila na ito ni Mukuro papasok sa isang wormhole. Dumating sina Origami, Yoshino, Mukuro, at Mana upang suportahan si Toka, at lahat ng miyembro ng koponan ay nabigla sa pagkamatay ng Yamay Twins. Ipinatawag ni Mio ang kanyang ikalawang angel, ang Ainsof na isang misteryosong puno na nagpapatawag sa core ng neighboring world sa tunay na mundo, na nagpapahintulot kay Mio na malayang kontrolin ang mga batas ng realidad sa loob ng hangganan nito. Ibinunyag din niya kay Origami na ang teknolohiyang territory na ginagamit ng mga wizard ay isang di-perpektong kopya na ginawa mula sa pag-aaral ng kapangyarihang ito. Sinubukan ni Mukuro na gamitin ang Michael upang isil ang Ainsof, ngunit ang kanyang atake ay bumalik lang sa kanyang sarili dahil nagtatag si Mio ng isang batas na walang sino man ang maaaring umatake sa Ainsof. Matapos mabawi ang gintong Saphira ni Mukuro, nagdagdag siya ng isa pang bagong batas na pumipigil sa mga spirit na makatakas. Ginamit ni Mio ang pagkakataon na hatakin si Mana papalapit sa kanya, humingi ng tawad si Mio kay Mana at ibinalik ang mga alaala nito sa kanyang dating buhay, dahil sa tingin niya ay kinakailangan ito ni Shinji. Pagkatapos ay itineleport niya rin si Mana palayo sa labanan. Sinubukan ni Origami na gamitin ang pagkakataong ito upang atakihin si Mio gamit ang Metatron. Gayunpaman, ang pagtatangka ay walang epekto at agad na kinontrol ni Mio ang Metatron upang gumanti ng atake sa kanila. Ang pangdepensang pader ng yelo ni Yoshino ay nawalan ng bisa dahil sa Ainsof at nabaril siya ng mga laser ng Metatron. Matapos mabawi ang asul na Saphira Crystal ni Yoshino, inihayag ni Mio na nabawi na niya ang 4 sa kanyang mga Saphira. Ang impluensya ng Ainsof Ore ay kumalat sa buong labanan, dahilan para ang lahat ng ship na nasa sakop nito ay tumigil sa paggana at bumagsak sa lupa. Habang nagnanavigate sa magulong eksena na ito, sina Ryuko at ang kanyang squad ay na-teleport sa loob ng Fraxines, kung saan sila ay sinalubong ni Shizuki. Nagulat si Ryuko na makita si Kanazuki bilang vice commander ng ship. Naaalala niyang ito ang nangungunang alas ng AST noon sa kabila ng problematiko nitong personalidad. Sa una ay nagulat si Ryuko sa murang edad ni Katori, ngunit nakuha agad ng commander ang kanyang respeto nang pigilan nito si Kanazuki na maging manyak. Pinayuhan naman ni Maria ang lahat ng hindi lumalaban na lumikas patungo sa kanilang sister ship na Almes. Dahil malapit na silang pumasok sa sakop ng Angel ni Mio, pinili sina Ryuko at ang kanyang koponan upang ihatid ang mga lumilikas, at sinabi ni Katori na nais niyang kunin si Ryuko bilang kanyang subordinate sa ilalim ng mas magandang sitwasyon.
Habang naghahanda ang Fraxines na harapin si Mio, pinasalamatan ni Katori ang natitirang crew sa pananatili sa kanya hanggang sa huli. Tinapos ni Nia ang kanyang pagsusuri sa unang angel ni Mio. Inihahambing ito sa isang instant death beam na nagpapatigil sa lahat ng function ng anumang madikitan nito. Pagpasok ng crew sa domain ni Mio, nagulat sila nang malaman na sina Origami at Toka na lamang ang lumalaban, samantalang ang Yamai twins, si Mukuro, at Yoshino ay wala ng vital signs. Inihanda ni Katori ang kanyang kapangyarihan upang mapaputok ng Fraxines ang pangunahing kanan nito na Gungnir. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagsilbi lamang bilang isang panggulo kay Mio. Sinamantala ni na Origami at Toka ang pagkakataong ito upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan, kung saan ibinigay ni Toka ang kanyang trono bilang jet boost para kay Origami upang atakihin si Mio gamit ang kanyang sibat. Ngunit pinigilan ni Mio ang Einer Jar ni Origami sa isang kamay at mabilis na gumanti sa pamamagitan ng pagkuha ng puting Saphira ni Origami. Ganon din ang ginawa nito kay Toka na hindi na nagawang makapag-react. Habang nagsisimulang bumagsak ang Fraxines, natagpuan ni Katori ang buong crew na patay dahil sa impluensya ng Ain of Or, at katatapos lang alisin ni Mio ang natitirang piraso ng Saphira ni Nia. Tinanong ni Katori kung ang kanilang pagkakaibigan sa mga sandali niya bilang Rain ay isang kasinungalingan. Sumagot si Mio na itinuturing pa rin niya si Katori na kanyang matalik na kaibigan, ngunit handa siyang isakripisyo ang isang matalik na kaibigan upang buhayin si Shinji. Pinatay ni Mio si Katori at inangkin ang kanyang Saphira. Samantala, tumawag si Westcott ng maraming sundalong Nibel Coal upang atakihin si Shido. Tinakpan ng direktor ng DEM ang mata ng mga Nibel Coal upang hindi sila maapektuhan ng mga galawan ni Shido sa panliligaw. Ginamit ni Shido ang Metatron upang magpakawala ng nakakasilaw na ilaw para pagtakpan ang paggamit niya ng Hanyel para baguhin ang kanyang sarili sa isang Nibel Coal. Lumapit si Shido kay Westcott upang maglunsad ng sneak attack gamit ang Michael. Gayunpaman ay mabilis na nakaiwas ang direktor ng DEM at sinabi na medyo predictable ito dahil napag-aralan na niya ang mga kapangyarihan ng bawat angel gamit ang Beelzebub, na overwhelm at nahawakan si Shido ng napakaraming Nibel Coal. Naglaan si Westcott ng oras upang ipaliwanag ang kanyang motibo kay Shido. Sinabi nito kung paano niya itinuturing ang kanyang sarili na isang ordinaryong tao dahil sa kung paano niya simpleng sinisikap na gawin ang kanyang makakaya upang makamit ang kanyang mga layunin. Ngunit bago pa man makapagbigay ng panghuling atake si Westcott gamit ang isang papel na sibat, naligtas si Shido ng maagap na pangingialam ni Namiko at Natsumi. Hiniling ni Shido sa kanilang dalawa na palakasin ang kanyang kapangyarihan gamit ang March. Gamit ang kanyang pinataas na lakas, ipinatawag ni Shido ang Halvan Helev at inalis ang nakapaligid na Nibel Coal. Ngunit salamat sa depensa ni Westcott, nabigo ang atake na tapusin ang laban. Gayunpaman, inaasahan na ni Shido na hindi ito sapat dahil sa omniscient foresight ni Westcott at ang kanyang bersyon ng mga angel na mas mahina kaysa sa mga orihinal na may-ari. Pagkatapos ay ginulat niya si Westcott sa kanyang orihinal na teknik na Roaring Flash Blast Wave. Ang Ryoku Energy Blast ay naging sapat upang mapabagsak si Westcott. Gayunpaman, sa halip na patayin ang DEM director ay nagpasya si Shido na isil na lang ang Beelzebub gamit ang Michael. Nagreklamo si Westcott sa pagbibigay ng awa ni Shido at sinabi na hindi na ito makakakuha ng isa pang pagkakataon at nakakadismaya dahil curious pa naman siya na maranasan ang kamatayan. Ngunit habang sinusubukan ni Shido na patahimikin ang kanyang pagrereklamo, ang nakapaligid na tanawin ay nagbago at ang dibdib ni Westcott ay tinusok upang kunin ang kanyang Clefairy Crystal. Ganon din ang nangyari kina Natsumi at Miko na kinuha naman ang mga Saphira Crystal. Nang makolekta na sa wakas ang lahat ng kanyang Saphira Crystal, lumapit si Mio kay Shido habang sinasabi na dumating na ang oras para sila ay magkasama magpakailanman. Sa isang kakaibang panaginip, ginising si Toka ng kanyang inverse form na sarili. Ipinaliwanag ni Inverse Toka na habang ang ibang spirits ay mga dating tao na nabigyan ng Saphira Crystals ng Primordial Spirit, sila lang ang tanging purong spirit bukod kay Mio na ipinanganak mula sa Saphira. Dahil dito ay nanatili ang kanilang kamalayan kahit na inalis ang Saphira. Sa kabila ng babala na ang pagbabalik sa labanan ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan mula sa kanilang ina at wala ng pag-asang makabalik, nagpasya pa rin si Toka na bumalik upang bigyan si Shido ng sapat na oras para makatakas. Kinilala ni Inverse Toka na ang kamatayan ni Toka ay mangangahulugan din ng kanyang sariling kamatayan. Gayunpaman, natutuwa niyang sinabi na may punto si Toka dahil gusto rin niyang lumaban, kaya nga naglaan siya ng oras para gisingin ito. Marahang itinulak ni Inverse Toka ang kanyang sarili pasulong matapos itong buong pagmamahal na bigyan ng katiyakan na gawin ang anumang nais niya. Samantala,
si Shido ay nabaon sa kawalan ng pag-asa dahil sa pagkamatay ng lahat at malapit nang tanggapin ang kanyang kapalaran na burahin ni Mio ang kanyang mga alaala. Ngunit sa huling sandali ay nailigtas siya ni Toka, na muling lumitaw mula sa 10th Saphira na nakapaloob sa halo ni Mio. Umiiyak na humingi ng tawad si Shido kay Toka dahil saglit niyang inisip na ayos lang ang sumuko, ngunit binigyan siya ni Toka ng inspirasyon na patuloy na lumaban. Pagkatapos ay inihayag ni Mio ang pinagmulan ni Toka. Ipinaliwanag na ang isa sa mga Saphira crystals na nilikha niya ay nagkaroon ng sariling kamalayan tulad ng siya ay ipinanganak. Ito ay makikita sa kung paano si Toka, hindi tulad ng iba pang spirits ay wala pang pangalan hanggang sa bigyan siya ni Shido. Ikinumpisal ni Toka na ang sakit ng kawalan ng pagkakakilanlan ay nagpahirap sa kanya, ngunit ayos na ito sa kanya ngayon dahil bahagi iyon ng dahilan kung bakit niya nakilala si Shido. Nang magpatuloy ang labanan, nagulat si Toka nang umepekto na laban kay Mio ang kanyang atake. Sinabi niya kay Shido na kahit ang kanyang final sword ay walang nagawa noon, mahinahong nasuri ni Mio na si Toka ay tiyak na nakakuha ng bahagi ng kanyang kapangyarihan at ng ibang spirits nang muling kunin ni Toka ang Saphira nito. Now I understand. Habang sinusuportahan ni Shido si Toka mula sa gilid sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanya gamit ang Gabriel's March, natutuwang sinabi ni Mio na hindi bagay kay Shido ang kawalan ng pag-asa. Habang ipinapatawag ni Toka ang kanyang trono, inaasahan ni Mio na gagamitin niya muli ang Halvenhelev. Gayunpaman, nagulat siya dahil Ratelibash ang ginamit ni Toka. Ang pagtaas ng mobility ni Toka ay nagbigay daan sa kanya para makalapit at matagumpay na masugatan sa dibdib si Mio. Pinuri ni Mio si Toka sa pagpapadanak ng dugo at humingi ng tawad sa pangmamaliit sa kanya. Sa pag-activate ng kanyang Third Angel Ain, isang matinding ilaw ang bumalot sa paligid at si Toka ay nawala. Sinabi ni Mio na nag-aalinlangan siya sa paggamit ng angel na ito, dahil ganap din itong buburahin ang Ryoko ni Toka, na gusto sana niyang isil kay Shido. Gayunpaman, pinatunayan ng lakas ni Toka na kinakailangan niya itong gamitin, kaya sinabi ni Mio kay Shido na purihin si Toka sa matapang nitong pakikipaglaban. Sa kabila ng muling pagkatalo ng kanyang huling kakampi, tumanggi pa rin si Shido na sumuko at ipinatawag ang lahat ng kanyang mga angel upang lumaban. Gayunpaman, madaling nadepensahan ni Mio ang mga atake at pinigilan si Shido ng mga ribbon ng kanyang astral dress. Sa pagkakataong ito, nailigtas si Shido sa huling sandali ng isang clone ni Kurumi, na ipinadala sa hinaharap ng 11th Bullet Yud Aleph ilang sandali bago namatay ang orihinal. Sa kasamaang palad, kahit ang huling plano na ito ay nabigo sa harap ni Mio, ngunit ang mga palaisipan na salita ni Kurumi tungkol sa paghalik sa kanyang labi ay nagpaintindi kay Shido ng lihim nitong plano. Ito ang 6th bullet valve ni Zafkiel na nakasil pa rin sa kanyang katawan. Matapos pasalamatan ang lahat sa pagsisikap na maparating siya sa puntong ito, ginamit ni Shido ang 6th bullet upang ibalik ang kanyang isip sa ilang araw bago ang huling labanan ng DEM at Ratatoskr. Matapos kumpirmahing nakabalik na siya sa Fraxenes, laking ginhawa ni Shido na makitang buhay muli si Toka at niyakap niya ito habang lumuluha. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagtanto ni Shido kung paano niya mababago ang hinaharap upang mailigtas ang lahat. Lumapit si Shido kay Rain at inaya ito sa isang date. Nagtaka man sa alok ni Shido ay pumayag pa rin si Rain na makipag-date sa kanya kinabukasan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Shido ang buong sitwasyon kina Katori at Maria. Alam niyang mahihirapan si Katori sa katotohanan dahil matalik niyang kaibigan si Rain. Salamat sa listening device na itinanim ni Origami kay Shido. Updated din ang ibang spirit sa sitwasyon at nagplano silang tulungan si Shido sa date. Nagpaalam si Shido at sandaling umalis sa Fraxenes. Alam niyang may mga clone si Kurumi na nagbabantay sa kanya, kaya humingi siya ng pagkakataong makausap ang isa sa mga ito. Nagpakita si Eyepatch Kurumi mula sa dilim, at binalaan siya ni Shido tungkol sa pagpasok ng Spirit of Origins sa nalalapit na laban. Habang nagpapasalamat si Eyepatch Kurumi sa impormasyon, sinabihan siya ni Shido na nagtagumpay siya na magawang kapaki-pakinabang ang kanyang buhay para sa kanyang orihinal na sarili. Samantala, hinarap ni Toka si Rain at tinanong kung gusto rin niya si Shido. Habang papaalis si Toka matapos masatisfy sa sagot ni Rain, may naramdaman si Rain na kakaiba ngunit pinili niyang ipasawalang bahala ito. Kinabukasan, dumating si Shido sa date na may bagong communicator device na nakakabit sa kanyang collarbone, upang hindi mapansin ni Rain ang tulong ng Fraxenes crew at mga spirits. Dinala ni Shido si Rain sa isang hot spring resort,
kung saan ang layunin ay hayaang makapagpahinga si Rain. Sa kabuuan ng date, binigyan ang lahat ng spirits ng mga buzzer upang makatulong sa pagpili. Habang nagpapahinga sila sa paliguan, sinensor ni Maria ang footage sa pamamagitan ng pag-alis ng visuals upang igalang ang privacy ni Rain, na ikinainis ng mga lalaking crew at ni Miko. Tinanong ni Shido si Rain tungkol sa kanyang nakaraan, at tinanong naman ni Rain si Shido tungkol sa kanyang mga alaala bago siya kinuha ng pamilya Itsuka. Pasimpleng nagtatanong kung nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang ina na nag-iwan sa kanya. Ibinunyag ni Shido na halos wala siyang alaala sa kanyang ina, ngunit bahagya pa rin niyang naaalala ang pagkakayakap nito sa kanya, na nagpatibay sa kanyang paniniwala na may magandang dahilan kung bakit siya ibinigay. Ang sagot ay nagpasaya kay Rain, na naging dahilan upang yakapin niya si Shido, na ikinahiya naman ito. Samantala, nalaman ni Westcott ang nangyari sa hinaharap mula kay Beelzebub at ipinaalam kay Ellen na sisimulan na nila ang laban ng DEM sa Ratatoskr ng mas maaga sa schedule. Tuwang-tuwa si Westcott sa kanyang kapalaran na si Beelzebub ang kauna-unahang Demon King na napunta sa kanyang pag-aari. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Shido ang kanyang date kay Rain sa pamamagitan ng pagsorpresa dito ng parehong dalampasigan na pinuntahan ni Mio at Shinji sa kanilang date mga 30 taon na ang nakakaraan, na lubos na ikinatuwa ni Rain. Habang nagre-relax sa tabing dagat, komportableng nakatulog si Rain sa balikat ni Shido. Nang magising, hindi pangkaraniwang tumawa si Rain dahil naaliw sa sitwasyon. Nang ipahiwatig ni Katori na lumampas na sa limitasyon ang pagmamahal ni Rain ay hinalikan ito ni Shido. Ngunit sa halip na maisil ang kanyang kapangyarihan, ang nabuong landas ay nagbigay kay Rain ng akses sa mga alaala ni Shido sa hinaharap. Muling tinanong ni Shido si Rain kung isasaalang-alang niya ang isang tahimik na buhay kasama siya at ang mga spirits bilang alternatibo sa kanyang plano na buhayin si Shinji. Inamin ni Rain na nakakatukso ang alok, ngunit hindi pa rin niya babaguhin ang kanyang mga plano dahil sa mga alaala na una niyang naranasan kasama si Shinji. Sa sandaling iyon, ang kanilang date ay naistorbo ni Kurumi, na buong tapang na hinarap ang kanyang mortal na kaaway sa kabila ng paunang babala ni Shido. Ipinatawag ni Rain ang kanyang sariling astral dress at kaswal na tinaboy ang bala ni Kurumi. Muling lumabas si Mio mula kay Kurumi at nakipagsanib kay Rain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nakuha ni Mio ang Sapphire Crystal ni Kurumi dahil kanina ay pinaputukan nito ang kanyang sarili ng Zafkill. Bago pa nila mapag-isipan kung ano ang nangyari, sinugod sila ng aerial fleet ng DEM. Dumaranas ng pagsakit ng ulo si Shido nang itineleport siya pabalik sa Fraxinus. Nagpa siya si Mio na hayaan ang Fraxinus na alagaan si Shido habang siya ay aalis para ubusin ang fleet ng DEM. Sa Fraxinus, nakatanggap sila ng transmission mula kay Westcott, na nag-alok ng kasunduan na isuko ang kanilang mga Sapphire Crystal kapalit ng kaligtasan ng kanilang mga kaibigang sibilyan. Sa kabila ng pasimpleng banta, tumanggi si Katori na sumunod sa mga hinihingi ng DEM. Salamat sa mga portal ni Mukuro, nagawang kumalat ng mga spirit sa buong lungsod upang iligtas ang kanilang mga kaibigan mula sa mga Bandersnatch unit. Gayunpaman, ito ay inaasahan na pala ng DEM, dahil ginamit ni Ellen ang pagkakataong iyon na nakakalat ang kanilang mga puwersa upang pasukin ang Fraxinus. Sa kabutihang palad, bago pa salakayin ng DEM wizard ang crew, dumating si Mana upang itaboy si Ellen palabas ng ship. Sumunod sa labas sina Shido at Katori upang magbigay ng reinforcement, habang si Kanazuki naman ang naiwan sa pamamahala ng ship. Ang tatlong magkakapatid ay hinarap ng pangunahing vanguard ng DEM na sina Westcott, Ellen, Artemisia, at ang Nibble Cole. Sa kabila ng kanilang buong pusong pagsisikap ay hindi pa rin nila kinaya ang malaking kalamangan sa bilang ng DEM. Gayunpaman, bago pa matapos ang laban ay biglang dumating ang mga clone ni Kurumi at nakialam. Nalito ang Vanguard Squad ng DEM sa biglaang pagdating ng mga clone ni Kurumi na mabilis na sumalakay. Matapos samantalahin ang kanilang pagkalito, inambush ni Kurumi si Westcott mula sa likuran at kinuha ang ninakaw nitong Cliffa Crystal. Dahil sa pagkawala ng access ni Westcott sa kanyang Demon King ay tuluyan ang naglaho ang Nibble Cole sa labanan. Si Westcott ay kritikal na nasugatan at bumabagsak mula sa langit. Iniligtas ni Ellen ang kanyang boss at inutusan ang kanilang tropa na umatras. Ipinaliwanag ni Kurumi sa grupo ni Shido na nakaligtas siya sa paglabas ni Mio sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng het para ilipat ang kanyang Saphira at kamalayan sa isang clone body. Pagkatapos nun ay nilinis ni Kurumi ang kristal sa pamamagitan ng pag-urong ng oras gamit ang dalet. Sa pagkuha ng kanyang spoils of war, nagkaroon si Kurumi ng bagong astral dress at pangalawang angel sa anyo ni Raziel.
bumalik ang ibang spirit sa pagtatanggol sa kanilang mga kaibigan laban sa mga puwersa ng Bandersnatch ng DEM. Gayunpaman, bago pa sila makapagdiwang ay naging monochrome ang paligid, hudyat na bumalik na si Mio mula sa pag-ubos ng aerial fleet ng DEM. Sinubukan ni Shido na hikayatin si Mio, ngunit tumanggi ang Spirit of Origin dahil sa pagkahumaling nito sa pagbuhay kay Shinji, sa kabila ng pagtatangka ni Shido na sabihing hindi siya si Shinji at patay na ang tunay na Shinji ay ayaw pa rin makinig ni Mio, dahil sa kaalaman ni Mio sa hinaharap mula sa mga alaala ni Shido, kahit ang paglalakbay pabalik sa oras gamit ang Zafkill ay hindi nagagana. Thank you? Kaya naman, matapos ipaalam ni Shido kay Kurumi ang mga nakatagong motibo ni Mio, nagpa siya si Kurumi na payagan na si Shido na isil ang kanyang Ryoko at ipagkatiwala sa kanya ang kanilang kinabukasan. Sa kanyang bagong bilis at kapangyarihan mula sa pagsil ng 10 angels, nagawang lapitan ni Shido si Mio at mahalikan, na naging dahilan para ang dalawa ay mapaloob sa isang bilog na liwanag. Sa ibang lugar, umatras muna ang puwersa ng DEM sa dalampasigan habang nagpapagaling pa si Westcott sa kanyang mga sugat. Ngunit matapos magtanong tungkol sa estado ng Spirit of Origin, ngumiti ang direktor ng DEM na parang ang lahat ay umaayon sa plano. Samantala, ginamit ni Kurumi ang kanyang bagong nakuha na Raziel para mag-imbestiga sa loob ng bilog na liwanag na ikinainis ni Nia. Sa labis na pagkalito ng lahat, inihayag ni Kurumi na nasa dalampasigan ang dalawa. Nagising si Shido sa isang dalampasigan na nilikha mula sa mga alaala ni Mio. Doon ay nakita niya sina Rain, Mio, at Shinji, kung saan sina Rain at Shinji ay humiwalay mula sa kanilang mga alaala. Ipinagpatuloy ni Shido at Rain ang kanilang date, kasama sina Mio at Shinji na sinamahan sila magsaya sa dalampasigan. Habang nagpapatuloy ang date, napagtanto ni Shido na ang tunay na intensyon ni Mio sa paglikha sa kanya ay hindi upang gawin siyang kapalit ni Shinji, kundi upang lumikha ng isang taong may kakayahang pumatay sa kanya. Sa labas ng bilog na liwanag, naramdaman ng mga spirits ang isang napakalaking presensya ng Reiha. Sa kanilang labis na takot, ito ay nagmumula kay Westcott, na muling nilikha ang ritual na nagbigay buhay kay Mio upang baguhin ang kanyang sarili bilang ang pangalawang Spirit of Origin. Sa kabila ng kanyang paunang pagkabigla sa mungkahi ni Shido na nilikha niya ito na may nakatagong layunin na wakasan ang kanyang buhay, malungkot na napagtanto ni Mio na maaaring tama si Shido. Gayunpaman, sinabi ni Shido na wala siyang intensyon na tuparin ang ganoong layunin. Sa halip ay gusto niyang agawin si Mio mula kay Shinji. Nagulat si Mio sa sinabi ni Shido at natawa ng husto. Pagkatapos ay tinanong niya si Shinji para sa kanyang opinyon tungkol dito. Tinanong ni Shinji kung karapat-dapat ba siyang sumagot dahil siya ay isang kopya lang na nagmula sa isang imitasyon. Ngunit, pabirong sinabi ni Mio na maaaring magtagumpay si Shido na agawin siya kung hindi ito magsasalita. Sa una ay galit na sinigawan ni Shinji si Shido dahil sa paghingi nito kay Mio na mag-move on mula sa kanya. Ngunit kalaunan, sumang-ayon si Shinji na wala na talaga siya doon at gusto niyang makita ni Mio ang mas malaki pang bahagi ng mundo. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang maramdaman nila ang isang malaking kaguluhan sa labas ng bilog. Napagtanto ni Mio na sinamantala ni Westcott ang kanyang pagiging distracted upang muling likhain ang spirit formula sa kanyang sarili para magkaroon ng parehong antas ng kapangyarihan tulad sa kanya. Bagamat alam niya na kahipokritohan kung hihingi siya ng tulong dahil siya naman ang pumatay sa mga spirit sa kabilang timeline, humingi pa rin ng tulong si Mio kay Shido. Masayang tinanggap ito ni Shido at umalis ang dalawa matapos magpaalam kina Shinji at Rain sa huling pagkakataon. Pagkalabas ng bilog, hinarap ni Shido at Mio si Westcott at ang kanyang mga tauhan kasama ang iba pang mga spirit. Mabilis na sinubukan ni Westcott na ipatawag ang kanyang bagong Demon King Belial upang muling isulat ang realidad. Gayunpaman, nagawa ni Mio na pansamantalang ihinto ang mga pagkilos nito sa pamamagitan ng pagpapatawag kay Ain Sof upang kontrahin ito. Pagkatapos ay tinusok ni Mio ang mga dibdib ni Namana, Shido, at ang mga sealed na spirit gamit ang isang piraso ng astral dress. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginawa niya ito upang bigyan sila ng ganap na akses sa kanilang kapangyarihan. Sa proseso ng pagpapalakas sa kanila, muling nabawi ni Nia at Katori ang paggamit ng kani-kanilang astral dress at angel. Sa pagsisimula ng huling labanan, nakipagtuos sina Origami at Mana kina Artemisia at Ellen. Sinabi ni Mio na dahil hawak ni Shido ang lahat ng kanilang kapangyarihan, kaya nitong ipagsama-sama ang mga kapangyarihan upang makapagbigay ng huling atake. Michael! Speak love!
Tinawag ni Westcott si Athiel, isang itim na bulaklak na naglalabas ng mga butil ng kadiliman na maaaring agad na pumatay sa anumang madikit dito, para pigilan ang kanilang pag-abante. Ibinunyag ni Nia na ginamit niya ang kanyang bagong-bago at nabawing Raziel upang tulungan si Maria na magkaroon ng pisikal na anyo katulad sa Nibble Cole. Bagaman nakakatawa, wala pa ring respeto si Maria kay Nia at ginamitan ng taser ang ikalawang spirit ng utusan siya nito, dahil ang mga kopya ni Maria ay maaaring lumabas ng walang katapusan mula sa mga pahina ni Raziel hanggat mayroon si Nia ng Reryoko. Nagbigay sila ng proteksyon upang depensahan ang iba mula sa mga butil ng agarang kamatayan ni Athiel. Sa pamamagitan ng pag-channel ng kapangyarihan ng lahat ng 10 angel sa kanyang kamao, binigyan ni Shido si Westcott ng isang napakalakas na suntok na nagpatalsik sa kanya kay Belial. Ang mga pinsalang natamo ng direktor ng DEM ay nagpawalang bisa sa kanyang kapangyarihan kaya't nabasag ang puno ng demonyo. Gayunpaman, mayroon pang isang huling paraan si Westcott na natitira, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang huling Demon King Kemethiel. Tinipon niya ang kadiliman upang burahin silang lahat. Naramdaman ni Mio na ang pinsalang magaganap ay hihigit pa sa Eurasia Sky Disaster, kaya naghanda siyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng paggamit kay Ain upang paliitin ang pinsala. Sa kabila ng pakiusap ni Shido na wag itong ituloy, pinuri ni Mio si Shido sa pagiging isang kahanga-hangang tao, ngunit mas gusto pa rin niya si Shin. Pagkatapos ay itinapon niya si Shido sa ligtas na lugar bago harapin si Westcott. Bago magsalpukan ang kanilang Angel at Demon King, tinanong ni Westcott ang Spirit of Origin kung saan siya nagkamali. Sinabi ni Mio na ang kapangyarihan ng mga spirit ay isang bagay na hindi dapat dinala sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay masungit niyang sinabi na kailanman ay hindi siya ang kanyang tipo kung iyon ang isa pang sanhi ng kanyang kalungkutan. Ang hindi inaasahang pagtanggi ay naging dahilan upang baliw na tumawa si Westcott habang ang pagkakabangga ni Kemethiel kay Ain ay nagdulot ng isang maliit na pagsabog. Sa sumunod na pangyayari, nagising si Mio na sinasalubong na ni Shinji sa kabilang buhay. Napaiyak sila sa sobrang kasiyahan dahil sa wakas ay muli na silang nagkasama. Muling kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiling na magsama magpakailanman. Sa ibang lugar, malapit nang mamatay si Westcott habang si Ellen naman ay desperadong sinusubukan na humanap ng paraan upang iligtas ito. Ang dalawa ay nilapitan ni Woodman at Karen, na dumating upang makita ang kanyang mga huling sandali. Tinanong ni Westcott kung ang kanyang matandang karibal ay dumating doon upang siya ay pagtawanan sa huling pagkakataon. Habang pinipigilan ang luha, sinabi ni Woodman na narito siya upang makita ang mga huling sandali ng kanyang kaibigan. Sa kanyang huling hininga, muling kinumpirma ni Westcott ang kanilang pagkakaibigan. Kinikilala na sila ay magtropa na parehong tinanggihan ng iisang babae. Pagkatapos noon ay namatay na si Westcott ng may kapanatagan. Sa dalampasigan ng gabi, nagising din si Shido upang makita ang kanyang sarili na napapalibutan ng iba pang mga spirit. Sinubukan ni Shido na pawiin ang kanyang lungkot sa sakripisyo ni Mio sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari na itong makasama muli ni Shinji. Sinubukan naman siyang pasayahin ni Katori sa pamamagitan ng pagkukomento na wala siyang pag-asang manalo laban sa isang pure love couple. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay bumaba mula sa langit ang nanatiling Sapphire Crystal ni Mio kasama ang kanyang minamahal na stuffed bear plushie. Dahil dito ay naiyak ang lahat at nagluksa sa pagkamatay ni Mio. Pagkaraan ng ilang araw, ipinakita ang lahat na bumalik na sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nakita si Natsumi na kasama si Yoshino habang iniiwasan ang mga pangmamanyak ni Miko. Nakikipag-usap si Katori sa kanyang mga kaibigan sa middle school. Muling binisita ni Mukuro ang Tengo Tower kasama ang kambal na Yamai. Nakita si Kurumi na humihimas ng mga pusa kasama ang isang tao na mukhang si Sawa. Sa huli, nakipagkita si Toka kay Shido habang naghahanda silang mag-date muli.